Hello, magandang umaga po. Welcome sa Fairview Christian Fellowship. Akala ko nagbibiro ito si Roger, i-introduce pa raw niya ako. At kami po ay nagagalak na makasama namin kayo ngayong umagang ito dahil 41 years old na tayo, ang Fairview Christian Fellowship. At kami po ay natutuwa at makasama namin kayo sa ating celebration. Ito pong ating theme, itong Dare to Conquer, ay nagmula sa isang series ng sermons tungkol sa history ng Israel nang siya ay dalhin ni Moses sa gilid ng Promised Land at siya na po ay malapit nang pumasok sa Promised Land. At kaya ang tanong should we dare to conquer? At sa ating 41st anniversary, hindi naman natin sinasabing wilderness yung ating 40 years. In fact, hindi po tayo mananatili rito kung hindi tayo pinagpala ng Panginoon for the past 41 years. And as Christians and as a church, ang tanong, ano ba yung dare to conquer? Bago tayo dare to conquer, ano ba ang kailangang i-dare to conquer? At kapag nag-usap po tungkol sa conquer o military ang ating naiisip, ano bang kailangan sakupin? Ano yung dare, lakas loob na pagsupil o paglupig? Ang naiisip natin dyan, mga military conquest na tinatawag. At isa sa pinakatanyag na military conqueror ay si Alexander the Great. Bakit naman great yan si Alexander? Abay, si Alexander po, 12 years lang siya naghari. Nang age 20, siya po ay naging hari ng Macedon. At sa loob ng 12 years, naging hari siya ng Persia at ng Greece at ng Egypt. 5 million square kilometers daw po ang kanyang teritoryo sa loob lamang ng 12 years. Kaya kinakatakutan po itong si Alexander the Great. 3 continents ang lawak ng kanyang teritoryo bilang isang hari. Ngunit sa laki ng kanyang tagumpay bilang military conqueror, may isang bagay na hindi niya makonquer. Bakit po? Sa edad na 32 years old, Alexander the Great was dead. Anong kinamatay? Sabi ng iba, namatay daw po siya sa kalasingan, lasing. Ibig sabihin, yung kanya sarili, hindi niya makonquer. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang isang church, ang una natin kailangan makonquer, yung sarili natin. Si Edmund Hillary, siya po ay ang kauna-unahang lalaki na nasakop niya ang Mount Everest. Anong sabi niya? It's not the mountain that we conquer. It is ourselves. Bukod sa sarili, ano pang kailangang masakop? Malupig ng bawat Kristiyano. Abay ang ating sanglibutan na pinaghaharian ni Satanas. We need to conquer it to bring people from the kingdom of darkness into the kingdom of light. At ang magandang balita, mga kapatid, ay kilala na natin kung sinong nanalo. Sabi ni Jesus, in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ay napakagandang balita po niyan dahil tapos na ang gera, tapos na ang boxing, nanalo na si Jesus. Kaya bukod sa sarili, sanglibutan, Satanas, tayo po'y makakakonquer ng ating sanglibutan na pinaghaharian ng kadiliman sa pamamagitan ng ating sali by joining hands with the Lord in helping fulfill the Great Commission. Naalala natin yung Great Commission. Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I will be with you to the end of the age. Yan po ang ating kailangan sakupin. Sarili, sanglibutan, Satanas, at makibahagi sa pagkompleto ng task
na iniwan sa atin ni Jesus, yung Great Commission. And this morning, I'd like us to focus our attention, now that we know what to conquer, what does it take to dare to conquer? Kaya ang ating pagbubulay-bulay ay ano ba yung elements, ano ba yung sangkap ng tao na may lakas na loob na sakupin ang sarili, ang sanglibutan na pinaghaharian ni Satanas at tumulong sa pagkumpleto ng The Great Commission. At ngayong umagang ito, hahango tayo sa buhay ni Nehemiah. Bakit ba itong si Nehemiah ay napaka matagumpay? Hindi po ito military conquest. Pero importante ang kanyang kinonquer. At tayo po ay kukuha ng mga elemento, ng ilang elemento nagmula rin kay John Maxwell. At ngayong umagang to, kung tayo po ay aga pa, baka may makatulog na. Kung makalimutan ng lahat, ang iuwi natin ay ito. Ito lang. Only daring conquerors overcome gigantic challenges. Sabihin nga natin sabay-sabayan. Ready, go. Yan. Sa Tagalog, yan. Sinubukan natin i-Tagalog to. Tanging lakas loob na mananakop ang makasusupil ng mga malahiganting hamon. Okay ba yun? Ready, go! Amen. At tayo po'y kukuha ng isa lang verse sa Nehemiah. Pero syempre, kukuha tayo ng ilan din maya-maya. Tumayo tayo, basahin natin sabay-sabay ang kaisa-isang verse na ating titingnan at babasahin ng sabay-sabay. Ready? Go! Nehemiah 6:16. When all with the help of our God. Sa Tagalog, basahin po natin. Nang ito'y mabalitaan, sapagkat ang gawang ito sa tulong ng aming Diyos. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na mabasa lang namin kami pinagpala na. And this morning, O God, we pray, Holy Spirit, for your anointing. We pray that you open our hearts and our minds so that the word that proceeds from your mouth this morning will not return to you empty, without accomplishing the purpose for which you sent it. That we will go out of this sanctuary with a resolve, with a commitment to apply in our lives the message that you have for us this morning. Salamat, Panginoon, inaangkin na namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po tayo. At hindi yata natin na welcome ang naka-online. Welcome sa mga naka-online. Welcome po at salamat sa inyong pagdalo. Kahapon, signal number 3. Akala ko, praise the Lord. Ngayon, maaraw. Amen. Pero huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang dami pong namatay. Ang daming nasalanta ng bagyo. Ano ba itong project ni Nehemiah na nung makompleto nila, mga kapatid, lahat ng nakakita nagsabi, ay, hindi silang gumawa niyan. Ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi sila. Hindi nila kaya yan Ganyan din ang gusto natin dito sa Fairview Christian Fellowship. Ganyan din ang gusto natin sa bawat buhay natin, mga Kristiyano. Hindi siya yan. Kasi kung siya yan noon, ay naku, ang tawag natin na maganda doon sa pagmamura. Naku, nag-speak na yan ng ibang language. Yan. Kasi ibang pagkatao niya noon. Nakikita ng mga tao na gawain ng Diyos. Ano yung project ni Nehemiah? Ay rebuilding the walls of Jerusalem noong 444 before Christ. At ang wall na yan po yung medyo dark ang kulay, maliit-liit lang po yan sa picture. Pero pag sinukat daw natin, yan ay kulang-kulang lang ng 3 kilometro mula Pearl Street
hanggang Commonwealth Market ay 3 kilometers. Bawasan nyo lang ng konti ng 250 meters. Yun na yun. Hindi po balik kung 2 patong lang na hollow blocks yan. Gaano kataas po yung pader? 2.5 basketball court. Yung ring. Di ba 10 feet yan? Pagpatungin nyo yung 2, plus kalahati pa. Sobra pa dun. Ganong kataas ang wall. At gano'n naman kakapal. Mula free throw line, 15 feet, kalahati, hindi. Tama, 15 feet. Sobrahan mo ng konti sa kalahati ng free throw line. Ganon kakapal, mga kapatid. At lahat yun, nagawa nila in 52 days. Meron pang 10 gates yan at 8 tore, mga kapatid. Kaya hinangaan ng mga kaaway, napahiya daw ang mga kaaway. Dahil sa nakumpletong yan ng Nehemia. Anong kayang mga elemento ang makikita natin kay Nehemia? Na siya po ay nangahas o naglakas loob na gawin itong proyekto na to, na alam niya na may napakahirap. Unang elemento po makikita natin sa buhay ni Nehemia ay ang kanyang prayer life. Yung iba po sa atin may life, nilalagyan lang ng prayer. Abay, pag binasa niyo yung Nehemia, kasi parang autobiography yata yan, yung Nehemia. Para pong kay Nehemia baligtad. Kay Nehemia, prayer siya na may buhay. At makikita natin dyan sa Nehemia na yan na merong 9 na pagkakataon lang, itong mga verses na to, na natago yata yung iba, Kuya Balong, 9 na verses na dun sa kanyang sinulat na libro ay spontaneous. Lord, tingnan mo nga itong mga kaaway namin. Sabi niya, remember me now, O God. Tapos sabi niya, he prayed and then he talked to the king. Ganon kalapit si Nehemia sa Diyos na kapag siya'y nagigipit, walang panahong lumuhod, walang panahong pumikit, walang panahong mag-overnight prayer, diretso sa Diyos. Lord, pakitulungan naman ako, nasasabihin ko sa hari. Tatakot na ako. Nakaranas na ba tayo ng ganyan? Nag-aabang ka ng jeep. Lord, malilate na ako, pingin naman jeep. Biglang may nag-U-turn. Ikaw naman tuwang-tuwa ka. Sagot sa panalangin. Nababaliw na yata yung mama. O, tingnan mo, ang laki ng ngiti. Sagot sa panalangin, ganun kasi kayo ka-close ni Lord. Kapag kayo may problema, hindi kayo nagmumura, hindi kayo nagdadabog, hindi kayo... Si Nehemia po, ganun ang kanya. So siya, bago pa man siya mangahas, mag-project, at habang tinatayo niya yung pader, siya po ay nananalangin, even after. He dared not unless he prayed. Kaya po tayo mga kapatid, we dare not unless we pray. At meron tayong prayer request dyan. At sinasacrifice natin ang ating almusal tuwing Lunes upang tayo makapanalangin para sa ating church, sa ating 41st anniversary. Hindi po nahihiya si Nehemia manalangin. Huwag po kayo mahiya manalangin o magpapanalangin sa iba. Kasi prayer or request for prayer shows people that you do not depend on yourself. That you are totally reliant on God. Bakit po ang mga Kristiyano hirap na hirap mag-pray? So kung kayo po tinatamad mag-pray, mga kapatid, huwag po kayong mag-alala, marami-rami tayo. Bakit? Ayaw ni Taning na nagpe-pray tayo eh. Bakit? Pag hindi tayo nagpe-pray, para tayong laptop na hindi nakakasaksak. O lobat na, hindi mo pa sinaksak. Bakit? Pag hindi ka nag-pray, wala kang power. Gusto ni Taning yun, mas madali kanyang malupig. Pag kayo'y tinatamad manalangin, pag hindi nyo feel manalangin, dun kayo manalangin para matalo nyo si Taning. At kapag tayo'y tinatamad manalangin o mag-quiet time, isipin nyo na lang ganito mga kapatid. Sukdula na yatang kayabangan yan. Kasi si Jesus nga na nagkatawang tao, nagko-quiet time. Very early in the morning, sabi sa Mark. Umakyat na sa bundok para makapag-isa at manalangin sa kanyang ama.
Diyos na yon na nagkatawang tao na nanalangin pa sa Ama niya. Tayo pa kaya? Hindi natin kailangan ng prayer? Sukdula na yatang kayabangan natin yan, mga kapatid. Hindi kayo lang, ako rin. Kulang tayo sa panalangin lahat. Sabi ni Oswald Chambers, prayer does not equip you for the greater works. Prayer is the greater work. The victory at the cross, saan pinanalo? Doon po sa Gethsemane. Kasi sa Gethsemane, nandun yung battle. Doon na-resolve ni Jesus na siya ay susunod sa Ama and His will be done. When you labor at prayer, sabi niya, from God's perspective, wrong spelling wrong, there's always result. Kahit hindi mo makita, kahit feel mo parang hanggang bubong lang, pag tayo daw po ay mataimtim na nananalangin, parati daw may resulta yan. Para sa paningin ng Diyos, parating may resulta po iyon. Makalimutan natin, kasi may 5 akong elemento, baka makalimutan nyo na rin yung isa na lang ang naalalahanin natin, yung ito na lang, continual praying, patuloy na pananalangin. Sapagkat ang Kristiyanong nananalangin ay pwedeng mangahas to dare to conquer because only daring conquerors overcome gigantic challenges. Hindi lamang buhay panalangin ang makikita natin na magandang halimbawa kay Nehemias sa likod ng kanyang tagumpay. Siya rin po ay may compelling purpose. Sabi dito sa 17 verse chapter 2, Then I said to them, You see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be a disgrace. Napakalaking bagay, napaka-big deal mga kapatid. Nung panahon na yun, hindi ngayon. Na walang pader yung kanilang syudad. So ngayon, paano mo naman papadiran ng Quezon City? Ilang kilometro yun. Nung panahon na yun, mga kapatid, ang muog o ang pader ng isang syudad, it reflects protection, security. Yung integridad ng iyong pader ay nangangahulugan na ikaw ay secure sa loob. Na ikaw ay may kakainin, na hindi ka lulusubin, na hindi ka basta-basta papasukin ng mga trespassers. Ngayon, yung bahay natin kung minsan nilalagyan na sa ibang bansa, walang bakod ang mga bahay. Dito, pataasan. Parang wall of Nehemiah. Pero para sa kanya, ito pong disgrace, itong kahihiyan na to, yan ang kanyang compelling purpose. Makabagbag damdaming pakay sa buhay. Hinanap po yung Tagalog niyan sa Google, mga kapatid. Yung compelling, makabagbag damdamin pala yun eh. Ano yung nababagbag ang damdamin ni Nehemiah? Nakahiya-hiya ang templo ng Diyos, templo ni Yahweh. Nakatayo na nung panahon na yun, yung templo. Kaso yung pader naman, hindi buo. So kahit sino, pwede na naman lusubin yan, sisirain na naman yung templo. Yun ang bumabagbag sa kanyang damdamin. Kaya't siya po ay merong compelling purpose. Tayo, mga Kristiyano ngayon, at bilang isang church, on our 41st anniversary, ano ba ang bumabagbag sa damdamin natin ngayon? Meron ba? O wala, okay lang? Gising, tulog, kain, pasok, sweldo, kung meron, negosyo, wala lang, okay lang. Ano ang bumabagbag sa damdamin natin, mga kapatid? Milyon-milyon ang namamatay na hindi nakakakilala kay Kristo. Pupunta lahat sa impyerno yun. Kahapon ng umaga, 17 died. Ang dami na nun kasi yung huling bagyo, walang namatay yata eh. Tapos nung bandang alas 10, 34 had died. Dahil kay Paeng. Nung tanghali, 72 na. Ilan doon ang nasa impyerno ngayon, mga kapatid? Ang tao na walang Kristo, hindi pa siya umasa, hindi siya Alam nyo ba sa ibang bansa, meron tayong misyonero noon nagsalita, mas kilala pa daw ang Coca-Cola sa Mongolia kaysa kay Kristo.
So lahat ng nasa Mongolia, pag hindi po nila tinanggap si Kristo at hindi nila narinig, pupunta sila lahat sa impyerno. Yun dapat ang bumabagbag sa damdamin natin bilang isang Kristiyano, lalo na bilang isang church. At ang masaklap po nun, mga kapatid, pwede namang hindi sila pumuntang impyerno eh. Bakit? Ginawa na ng paraan ni Kristo sana eh. Sobrang mahal ng Diyos ang mga taong yun na namatay kahapon, 72 pa lang, ewan ko kung nadagdagan pa yun. Namatay yun nang hindi tumatanggap kay Kristo, mahal na mahal yun ng Diyos na pinadala na niya yung anak niya 2,000 years ago para hindi na sila kailangang pumunta ng impyerno. And yet, pag hindi nila tinanggap, nasa impyerno sila ngayon. Di ba masaklap yun? May escape ka na, nasusunog na ito, may escape ka nang nakita, hindi mo pa kinuha. Dahil walang nagsabi sa iyo na ando ng fire exit. Walang nag-share. Namatay ka dito. Nasunog. At ang paraan na yan ay binigay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. At kung tayo naririto, tayo Kristiyano, sigurado tayong pupuntan langit, mga kapatid, dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung pag-ibig na yan ang dapat bumabagbag sa damdamin natin. At yan ang gagawin nating makabagbag damdaming pakay. Na ang iba rin ay makarinig at tumanggap din at masigurado na sila'y pupunta sa langit pag namatay. Classmate ko nung high school, namatay nung Lunes. Praise the Lord, nagkaroon kami ng opportunity na dalawin yon habang buhay pa at na-sharean natin ang gospel. 14 na yata sa mga classmate ko ng high school ang patay na. Sino kaya doon ang nasa impyerno? Sinong nasa langit? Si ilan lang ang na-sharean ko doon. Hindi man kami nagkikita-kita. The love of Christ compels us. Dapat ang pag-ibig ng Diyos na ating nararanasan ang nagbabagbag sa damdamin natin upang tayo'y gumalaw at i-rebuild. Anong i-rebuild? Yung relationship ng mga taong hindi pa anak ng Diyos, tutulungan natin sila na makakilala at maging mga anak ng Diyos at sila'y makasiguradong pupunta ng langit. Pangatlo, kailangan tayo may malinaw na pananaw, clear perspective. Sabi dito, I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began the good work. Ang tanong dito, alam niyo po ba na si Nehemiah hindi man lang lumaki sa Jerusalem? Doon po siya lumaki sa Persia under King Artaxerxes. Boss siya doon. Bakit? Kanang kamay siya. Siya muna ang tumitikim ng wine o pagkain ng hari bago ibigay sa hari. Ganon sila ka-close ng hari. Ano bang qualification mo, Nehemiah? Na ikaw ay pupunta-punta rito at ikaw ay magkagaganyan. Magsitigil ka. What qualifies you and me to dare to conquer? Kailangan malinaw yan, mga kapatid. To Nehemiah, it was clear. Andiyan, nakasulat, the gracious hand of my God was on me. That qualification is enough. Sabi po ni Chris Tigren or Tigrin or whatever. Anyone called by Him, filled with His Spirit, obedient to His will, and open to the truth of the kingdom of God, will find God in the midst of his life. This job requires the presence of God. Kung kaya't ang tinaasahan natin sa ating pag-dare to conquer the self, the world, Satan, in helping fulfill the Great Commission, ang ating dinedependehan, ang ating inaasahan ay ang sarili mong karanasan, sarili mong edukasyon.
sarili mong kapangyarihan, hindi uubra mga kapatid. Sabi diyan, experience, plans are nothing without an intimate relationship with God. In power, in presence, and in purpose. Anong malinaw? I am has sent me. Yun lang. And we are sent by God. With this compelling purpose, with this clear perspective, supported by continual praying, to dare to conquer. We are qualified. We dare not conquer because I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm an engineer. I don't dare to conquer because I am a jeepney driver or a whatever. Wala yun. I dare to conquer because I'm a child of God. I dare to conquer because I am called by God, filled with His Spirit, and open and obedient to His leading. Matanda man, bata, may ngipin o wala, pwede kayo. Dahil kung tayo anak ng Diyos, yun lang ang qualification. At ang maganda nito mga kapatid, alam na this. Sabi ni alam na this. Jesus has won the victory. Ibig sabihin, nandun tayo sa winning side mga kapatid. Kahit ilang beses i-replay yan, kapag tayo ay kasali sa conquering na to, tayo ay kasali sa Great Commission na to, tayo ay kasali sa pag-convert sa mga kingdom of darkness into the kingdom of light, alam na this, panalo na si Jesus. Tapos na ang boxing, kahit mo i-replay, hindi na matutumba yun. Nanalo na yun, nagpapanggap na lang si Taning ngayon. Kaya huwag kayong magpapatalo kay Taning dahil talunan na yan mga kapatid. Kailangan malinaw yan. Bakit? Kasi only daring conquerors overcome gigantic challenges. And if it's not clear sa atin na yun ang ating qualification, ay napakadaling umatras. Lalo na po, kung itong pang-apat natin na perspective, ay wala tayo nito, matapang na pagpupursigi. Courageous persistence. Sabi niya, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Alam niyo po itong ibig sabihin nito? Never nakita ng hari na malungkot ang mukha ko sa harapan niya. Nung binabasa ko ito mga kapatid. Tayo, pagising natin sa umaga, nakakunot na yung noon natin, haharap tayo sa Diyos ng Diyos, hari ng mga hari, ang bukang bibig, ang init naman. Lakas ng ulan. O pag tumigil ang ulan, umaraw, ang araw naman. O ang init-init, pinaulan naman, ang sobra namang ulan. Hindi na malaman ng Diyos kung anong gagawin. I have never been sad in the presence of the King. Mga anak ng Diyos, anong itsura natin pagharap natin sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari? alam niyo kung bakit? Pag ikaw pag hindi nagustuhan ng hari yung mukha mo nung umagang yon, alam gagawin? Tatanggalin yung mukha mo, papalitan ng mukha ng kambing. Nakangiti. Kaya takot na takot eh. Sabi niya, I was very much afraid. Hindi lang siya afraid. Hindi lang siya much afraid. I was very much afraid. Bakit? Baka nga, ganyan mukha mo. Para kang di maipinta. Para kang pinaglihis sa sama ng loob. Off with his head. Ganon. Kaya takot. Takot siya. Pero ang maganda nito mga kapatid, I was very much afraid. Tapos but I said to the king. Sinabi pa rin niya, courageous persistence. Matapang na pagpupursige kahit na takot. Problema ba yung takot? Natural lang minsan mga kapatid, nakakaramdam tayong takot. Sinong hindi matatakot? Nasusunog yung kapitbahay mo, waber. Sinong hindi matatakot? May nagbabaril sa kalye nyo, waber. Natural lang na matakot. Reaction yun, emotion yun. Ang problema sa takot, kung hindi ka na makagalaw dahil sa takot. If fear paralyzes you, yun ang problema. Ay sinihimay, ay hindi pumayag.
Kahit siya nakaramdam ng takot, sinabihan pa rin niya yung hari. Teka muna, hari. Paano naman ako sasaya nito? Yung bayan ko doon, durug-durug ang pader. Kalahin mo, lakas ng loob. At the risk of losing his head. Tinuloy pa niya. Bakit? Alam niya kasi, yung burden niya galing sa Diyos. Pinanalangin na niya yan, may backing na ng panalangin yan. Malinaw sa kanya na siya'y pinadala ng Diyos. The hand of God was on me. Kaya pwede akong tumayo sa hari, sabihin sa'yo. When we allow fears to rule us, we make fear more powerful than God Himself. May pinagagawa ba sa inyo, Lord, na hindi nyo magawa-gawa dahil takot kayo? Gawin. Kung malinaw sa inyo na pinagagawa ni Lord, gawin pa rin. Kahit may takot. Sino bang nakakaintindi na ng Bible ng lubos na lubos, aber? Yung iba, takot magsimula ng mag-share ng gospel. Kung may itanong yan, di magtanong. Pwede mo namang isagot na, magandang tanong yan. Next week, magkita ulit tayo ha. Magre-research ako. O di may follow-up ka pa next week. Naka-appointment ka pa. Bakit? Babalik yun kasi yung tanong hindi pa nasagot. Okay lang mga kapatid. Huwag nyo hintayin maunawaan ng lubusan ng Biblia, mga kapatid. Matanda na kayo, hindi nyo pa yan. Hanggang ngayon, nagdedebate pa yung iba tungkol sa Trinity Huwag kayong matakot. Courageous persistence. Basta maliwanag sa atin na pinagagawa ni Lord, sige lang. Okay ba yon? Parang galit na kayo. Si Nehemiah po, ayan ang sabi niya, at maalala natin si Joshua. Sabi kay Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you or forsake you. Hindi pa ba sapat yan mga kapatid? Hindi pa ba sapat itong promise na to? Ang Diyos mismo nagsabi niyan. Hindi pa ba sapat yan na go na tayo? Conquer na tayo. Dare to conquer na tayo. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Hindi kagaya ng mga iba dyan, sugod mga kapatid, atras muna ako, kayo muna. Walang ganun. Kasama daw natin ang Diyos sa mga bagay na yan. And surely, I am with you, sabi sa Great Commission, to the very end of the age. Bakit napaka-importante niyan mga kapatid? Sapagkat sa buong buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi pwedeng wala kayong ma-encounter na nega. Alam niyo ba yung nega? Yung nega, maganda lang kung COVID. Nega ka. COVID, nega. Okay yun. Pero sa gawain ng Panginoon, mahirap yung may nega. Kontra ng kontra. Nakakasira ng loob yun. Diba? Sa halip na ma-encourage ka, pero hindi tayo titigil. We will encounter problems, difficulties, criticism, negative people, attacks, persecutions when we even dare to conquer. Expected na po yan. Sabi nga ni Jesus, in this world you will have trouble. Ginaranti na ni Jesus. What we need is courageous persistence when we dare to conquer. Merong courageous Christians na hindi nagpe-persist. Meron naman nagpe-persist na Christian na hindi naman courageous. Pagsamahin natin, kailangan matapang na pagpupursige. Sa ating 41st anniversary, sa dami na ng pinagdaanan ng church na to, nandito pa tayo, we stand. We will stand, sabi sa kanta. Nandito, He is here ba? Nandito kasi ang Diyos. Kahit sino pang kumontra dito, gawain to ng Panginoon, hindi ito pag-aari ng tao o ng kung sino man, ang ulo ng church na to ay si Kristo. Who can stand against Jesus? Kaya meron pa tayong 41 years. Okay ba yan? Sinong buhay pa in 41 years? Ako po, sana wag na.
104 na ako nun. Naka-wheelchair na ako pagpunta rito. But we will be here. Why? Because this church exists for Christ and Christ alone. Amen? Sana tayo. Pang-apat na, lastly, not only do we need continual prayer, a compelling purpose, clear perspective, and courageous persistence. Yung panglima po, we need the fifth element in order to dare to conquer. At nakikita natin yan sa buhay ni Nehemiah. We need a consuming passion. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Ano ba yung consuming passion? Nakauubos na pagsinta. Literal na translation in isa-isang word. Consuming. Passion. Yun ang lumabas. Wala kasi yung isang buong consuming passion. Mukhang nagre-retire na to balong. Consuming passion. Siguro masidhing pagnanais. Ganun. Pero, makikita natin kay Nehemiah, yung kabigatan ng puso niya, yan ang nagbigay sa kanya ng consuming passion. Sabi ng Collins Dictionary, a consuming passion is an interest more important to you than anything else. That you would devote little time for anything else. A feeling so strong that you will think of little else. Yan lang. Yun lang talaga. Gising mo, pahinga mo, bakasyon mo, yun pa rin. Isang umaga, nagising po akong umiiyak. Nangyari na ba sa inyo yan? Umiiyak kayo? Pagising nyo? Hindi pa. Ako lang. Hindi lang umiiyak, humihikbi pa. Sabing. O yung nagawa kong kasalanan. Tapos naalala ko yung panaginip ko, linaw. Nasa loob daw ako ng kwarto. Tapos malamig daw yung aircon. Hindi ganito, malamig ba yan? Malamig daw. Centralized air condition. At mga tao daw nagpupuri sa Panginoon, tataas ang kamay. Praise and worship, praise and worship. At nakita ko yung mga dati nating kasama dito sa FCF. Na-realize ko, FCF to ah. Ba't ako umiyak? Naalala ko yan kasi April 19 nang mapanaginipan ko yan. Nasa notes ko kasi birthday nung apo ko. Ito po yung apo ko, napakagandang mana sa lolo. April 18 ang birthday. So ang una kong entry sa journal ko, thank you Lord. 2 years old na yung aking apo. Yung apo po is the prize to win for not dying young. Okay? So kung wala pa kayong apo, wag muna kayo mamatay. Bawal. Yan ang gantimpala para sa hindi ka kung yung mga taong hindi namatay na maaga, yan ang gantimpala, apo. April 19, on the same day, doon sa aking devotional, ang sabi doon, consider their dream. Consider their dream. Ang tanong daw, tanungin natin sa ating mga sarili at sa mga taong ating dinidisciple, ano ba yung, what do you cry about? What do you sing about? What do you dream about? Abay, kulang na lang doon sa akin kanta. Bakit ganon? So, ang tanong ko sa journal ko, what Lord of FCF? When will FCF's time come? Consuming passion. Tanong ng isang
Have you ever had an all-consuming passion? Something that consumes your time and thoughts. Something that compels you or moves you to push far beyond your limits. Something that causes you to make sacrifices in life. Something that encourages you to say no to certain things because those things would detract from your passion. May kilala ba kayong taong ganyan? Alam niyo po, ang nakilala kong mga taong ganito, yung mga professional athletes. Si Michael Jordan, si Kobe Bryant. Bakit? Buong buhay nila, sakripisyo. Wala lahat. Shoot ng shoot. 100, 300, 500 shots a day. Para yung may muscle memory daw siya na kahit papano niya itapon, shoot. Pero, sino sa inyo nakakakilala kay Bill Russell? Wala. Consuming passion. Meron din si Bill Russell noon, pero hindi natin siya kilala. Sino nakakakilala kay Mother Teresa? Wala rin. Taas ka ba? Huwag kayo mahiya. Naligo naman kayo eh. O, yan. Ba't ganun? Mas maraming nakakakilala kay Mother Teresa. Bakit? Ang all-consuming na passion ni Mother Teresa ay isabuhay ang pag-ibig ni Kristo. Lasting legacy. Bill Russell, di na natin kilala. Namatay na yata. Except yung mga kaedad ko nandun sa likod. Ay kung meron lang tayong all-consuming passion, mga kapatid, gawin na natin yun sa mga bagay na tatagal. For eternity. And our all-consuming passion must be Jesus. What consumes your time, your talent, your treasure? Will it last a long time? Pag nilibing ka, kapatid, ang kailangan mo lang is 2 meters by 3 meters. Pag pinili mo pa nga, garapon lang ang katapat mo eh. Buong buhay mo, yun ang pinag-ipunan mo, garapon, ilalagay ka dun. 2 by 3 meters, 6 feet, 8 feet below the ground. Yun lang kailangan mo. And yet, saan natin kinukonsume ang ating... Ito kaya all-consuming passion, mga kapatid, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, that I may be conformed to His death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already known it or already have become perfect, but I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. All-consuming passion kaya yon? I do not hold my life of any account as dear to myself, in order that I may finish the race and complete the task that God has given me, the task of expressing, testifying to the gospel of God. For to me, to live is Christ, to die is gain. For I have fought the good fight, and I have finished the race, and I have run the course, and I have kept the faith. All-consuming passion ba yan, mga kapatid? Sino nakakakilala sa sumulat na ito? Ha? Sino? Sino to? Kilala nyo ba yon? Dahil sa all-consuming passion niya, hanggang ngayon kilala pa natin siya. 2,000 years ago, patay na yan, taong yan. And yet, dahil tama ang lugar ng kanyang all-consuming passion, hanggang ngayon, yung legacy niya, pinapakinabangan pa natin. We all need a consuming passion for Christ, mga kapatid. If we are to conquer self, Satan, the world, if we are to complete the gigantic challenge of the Great Commission, we need an all-consuming passion, because only daring conquerors overcome gigantic challenges. Fairview Christian Fellowship, brothers and sisters in the Lord, saan man kayong church na bibilang, mga bisita, we all know who we are up against. Alam din natin kung sino
at ano ang kailangan nating masupil, malupig. We know the task we have before us is to complete the Great Commission, to help complete the Great Commission. And what's best about it is we already know the outcome. Jesus has won the victory. So, together, let us dare to conquer, mga kapatid. Dare to conquer. And with these elements, maaari natin gawin yan. A constant attitude of prayer, continuously deepening intimacy with God, our loving Father. A compelling purpose to know Christ and make Him known so that others will not need to go to hell for all eternity. A clear perspective that I am a child of God, that God has sent me, His presence is with me. That is all I need to be qualified to dare to conquer. A courageous persistence that looks beyond the difficulties into the sure victory because God is with me. The gracious hand of the Lord is with me. An all-consuming passion for Christ. To love God, to love others. Hindi po ba yan ang great commandment? Ang elements na yan ay sinasakop yung loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. At yung loving God na yan will lead us to loving others. So, join us as we dare to conquer. We do not promise you success in all our activities, but we promise to be faithful to the Lord. We do not promise numbers, but we promise Christ-centeredness as we pursue those numbers. We do not promise perfection, but we promise total reliance on the Holy Spirit, working as unto the Lord, not as unto man. We do not promise finances, wealth, an easy road ahead, but we promise wholehearted obedience to the only one who can provide for whatever we will need. Because we dare to conquer. Because we know that only those who dare to conquer will overcome gigantic challenges. So what? So what? Meron ba tayong gigantic challenge ahead of us? Ako po meron. Ang pamumuno sa Fairview Christian Fellowship with much trepidation ay isang malaking hamon, mga kapatid. Kayo, sa buhay natin, anong challenges? Mga relationships na hindi maayos-ayos ng ilang dekada na. Mga problema na parang wala ng kalutasan. Takot sa pagsunod kay Kristo. Kasi baka i-assign ako sa Timbuktu. Saan ba yun? At alin sa lima na yan, ang meron na tayo. 5 elements. Ako po, nilista ko na yun sa akin. Sinagot ko na to. Ang alam ko po, ako ay meron ng clear perspective. Alam ko na hindi kwalifikasyon ko ang pagiging doktor. Baliwala yun. It doesn't count. I mean, in the kingdom of God, pare-pareho po tayo. Ang mas nagpapasakop sa banal na spirito, yun ang inaangat ni Kristo. Hindi yung maraming title sa dulo ng pangalan. I have a clear perspective that God is with me. I have a compelling purpose to be used of God in fulfilling the Great Commission. I have a consuming passion to make myself available in this church for whatever the Lord has in store for me as we all together dare to conquest, to conquer. At alin dyan sa lima na yan ang kulang ka pa? Kulang pa ako.
Ako, alam ko rin kung anong kulang ako. Courageous persistence. Yan. Kaya may asawa ko, yun ang napangasawa ko. Kasi siya, courageously persistent. Okay? Ano pang kulang ako? Na sagot na ng misis ko? Continual praying. Yun ang mga kailangan nating strengthen sa akin. Huwag tayong madaling ma-discourage, madaling mag-quit. Hindi po bagay yan sa buhay Kristiyano. Lahat po tayo ay tumungo at pumikit at kausapin niyo po ang Panginoon. Meron na ba kayong all-consuming passion? Yung isang bagay na sabi sa commercial, nagpapagising daw sa atin sa umaga, kape. Hindi kape. Ano yung nagpapagising sa atin sa umaga? Meron na ba tayong attitude, a life of prayer? Meron na ba tayong matapang na pagpupursigi? Meron na ba tayong makapagbagdamdaming pakay o layunin sa buhay? Kausapin niyo po ang Panginoon sa katahimikan na ito. Manalangin po tayo. Manalangin po kayo sa Panginoon. Kausapin niyo siya. Hingilingin niyo ang application sa inyong buhay kung paano ilalapat ang mensahe na ito sa inyong mga buhay. Panginoon, ikaw lang po ang nakakakilala sa aming mga puso. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat isang tao na naririto, na nakinig ng iyong salita. Kilala mo ang kanilang mga malahiganting hamon sa buhay. Alam mo rin kung alin sa mga elementong aming napag-usapan ang meron na sila at kung ano ang kulang pa. Panginoon, kami po ay nagsusumamo. Nakausapin mo kami at ipabatid sa amin kung ano ang dapat naming italaga ang aming mga buhay. Na siyang uubos ng aming panahon, uubos ng masidhing pagnanais ng aming mga buhay. Let our all-consuming passion be for Christ. Because if not for Christ, then for who else? Who else is worthy that we should have our all-consuming passion focused on Him? If we do not have that yet, O God, I pray, Holy Spirit, that as we enter the 41st year, you help us, help me, that I may lead your people to a deeper love for you. That they may know you and the power of your resurrection. Let my compelling purpose be that I will make every FCFer learn how to love God even more. That we will never be satisfied where we are in our spiritual lives. But our attitude will be like that of Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. O Lord, only through your grace, only through your Holy Spirit. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy,
To the only God, our Father, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen.